Sinabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang maigsing ebanghelyo na ating narinig sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng asin at ilaw. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng talinhaga? Sinasabing ang talinhaga o parabola ay isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Ito ay parable sa wikang Ingles na nanggaling naman sa salitang Griego na parabolina. Ibig sabihin, maiksing sanaysay tungkol sa buhay na nagtuturo tungkol sa espiritual o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong may pangangailangang magdesisyon o pumili sa buhay. Ang katanungan, bakit minabuti ni Jesus na magturo sa pamamagitan ng mga talinhaga sa halip na direktang ituro sa mga tao ang dapat nilang malaman? Simple
ang kasagutan upang ang mga tao ay magnilay at mag-isip. Uulitin ko po, upang tayo ay matutong magnilay at mag-isip, upang ang mga talinhagang ito maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mas malalim at mas makalangit na katotohanan. Pagmasdan ninyo ang mga kwento sa talinhaga, mas madaling matandaan. Ang mga tauhan, mas madaling makilala. At mayaman ito sa kahulugan. Ang mga ito nagtuturo din sa atin kung ano nga ba ang mga katangian ng kaharian ng Diyos. Himay-mayin natin. Una, ang pagiging asin. Alam ng lahat ang kalagahan ng asin. Ito ay nagbibigay lasa sa ating pagkain. Kung walang lasa ang pagkain, walang gana ang ating pagkain. Ang asin ang ginagamit din upang hindi agad-agad mapanis ang ating mga pagkain. Nang sabihin ni Jesus sa kaniyang mga alagad na sila ay asin ng mundo, sinasabi niya sa kanila na dapat nilang lagyan ng lasa ang mundo. Ibig sabihin, magkaroon ng pamumuhay na matapat sa Diyos at may paglilingkod sa kapwa. Gayon, magkakaroon ng lasa at halaga ang kanilang buhay. Pero pagmasdan ninyo ito, mga kapatid, sa sinaunang mundo, ang asin po ay napakahalaga. Para sa mga Griego, ang asin ay naglalaman ng isang bagay na halos banal. Dati, ang asin katumbas ng pera. Binabayaran ang mga Romano ng kanilang mga sundalo sa pamamagitan ng asin. Ang isang sundalo na hindi tumupad sa kanyang tungkulin ay sinasabing hindi katumbas ng halaga ng kaniyang asin. Sa makatuwid, ang pagiging asin ay nangangahulugan ng buong puso, buong katapatang pagtupad sa ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Kaya nga ang tawag sa atin, Kristiyano, may salitang Kristo. Mula kay Kristo, alagad ni Kristo, sinusunod si Kristo. Kaya bilang mga asin ng lupa, dapat magbigay lasa, sigla, at pagmamahal tayo sa bawat buhay na hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kaniyang mga salita. Ikalawa, pagiging liwanag. Alam naman nating lahat na si Jesus Nazareno ang tunay na liwanag. Tayo ay mga anak ng liwanag. Ang buhay natin niliwanagan ni Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Minsan nang sinabi ni Propeta Isaías na tayo'y mga taong nasa kadiliman. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Subalit si Jesus na ating ilaw ang nagpakita, ang naggabay sa atin ng daan patungo sa Ama. Ibig sabihin, si Jesus ang ating tanglaw patungo sa kaharian ng Diyos. Kasama si Jesus na ating liwanag at halimbawa, natatalos o nalalaman natin ang ating misyon at ang ating patutunguhan
tinutulungan tayo ng liwanag na ito na makita ang nakatagong pag-asa ng kaluwalhatian na nasa ating puso. Kung si Jesus ay liwanag, tayong mga alagad niya, nabuhusan o naliwanagan ng kanyang liwanag. Kaya dapat tayo rin, ang bawat isa sa atin, magbibigay ng liwanag sa gitna ng mundong puno ng kadaliman, mundong punong-puno ng kalungkutan, at mundo na naliligaw ng landas. Kaya mga kapatid, sama-sama nating ilawan ang mundo ng liwanag at pagmamahal ng Diyos. Isabog natin ang liwanag ng pag-asa sa mundong puno ng korupsyon at pagmamalabis. Sindihan natin ang liwanag ng kapatawaran sa mga taong punong-puno ng puot, galit at hinanakit sa buhay. Pag-alabi natin ang liwanag ng pagmamalasakit sa mga kapatid nating dukha at walang-wala sa buhay. Mga kapatid, lagi nating tatandaan ang lahat ng may pananalig at pananampalataya kay Jesus Nazareno, itinuturing niyang asin at liwanag sa sanlibutan ito. Dahil kung walang asin, matabang at walang lasa o kabuluhan ang ating buhay, hindi tayo gaganahan. Kung wala namang ilaw, tayo ay mangangapa sa dilim at maaantala ang ating mga gawaing pagpapakabanal. Kaya nga, magagawa mo lamang makiisa, makisangkot at magmisyon kung ikaw ay tunay na asin at liwanag sa mundong ito. Amen, amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.